Boxing update. Pinoy na si Magic Mike Plania may laban ngayong January 18 kontra kay Omar Candy Trinidad. Ibi-breakdown natin mga katropa. Pero bago tayo mag-umpisa, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat mga katropa sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, please like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated kayo sa tuwing ako ay mag-uploads ng mga bagong video. Unahin nating i-breakdown ang ating pambato na si Magic Mike Plania. Mayroong professional boxing record na 31 wins, 18 of those wins coming by way of knockouts, 4 na talo mga katropa. Si Magic Mike Plania ay lumalaban na ngayon sa featherweight division. Sa kasalukuyan, 27 years old pa lamang si Magic Mike Plania. Orthodox ang kanyang boxing stance, 5'4" ang kanyang height, at mayroon itong sukat na 166 cm sa kanyang reach mga katropa. At yung huling tatlong laban ni Magic Mike mga katropa ay noong April 24, laban kay Martin Diaz. At panalo siya doon mga katropa, no? At dito kay DB Julio, panalo pa rin siya mga katropa, no? Abaya stoppage yun mga katropa. Yung bago mahalasap niya yung kanyang talo galing kay Angelo Leo, no? Kaya yung huling tatlong laban, 2 panalo at 1 talo. At ngayon sa paparating na laban kontra dito kay Omar Candy Trinidad, magaganap ngayong January 18 mga katropa. Suportahan natin yung paparating na laban ni Magic Mike. Alam naman natin mga katropa no, na galing sa mapait na pagkatalo itong si Magic Mike sa mga kamay ni Angelo Leo. Kaya itong kanyang dalawang mga kalaban ay hindi ganun katindi mga katropa, no? Mayroong itong si Martin Diaz ay mayroong boxing record na 18 wins at may 16 na talo. At itong namang si DB Julio ay mayroong 28 wins at 16 na talo mga katropa. Pag binibuild up muli yung confidence ni Magic Mike, babalik sa magandang track itong record ni Magic Mike kapag nakuha niya yung panalo dito kay Omar Trinidad. Undefeated pa itong kalaban na si Omar Trinidad mga katropa, kaya matinding pagsubok din dito sa boxing career nitong si Omar Trinidad kapag natalo niya yung ating kababayan ni si Magic Mike. At kay Magic Mike naman, kapag nakuha niya yung panalo kontra dito kay Omar Trinidad, ay tiyak unti-unting babalik yung kanyang bangis mga katropa dahil nawala yung kanyang momentum nyo sa mga nakaraang laban. Hindi masyadong maganda yung kanyang takbo ng kanyang boxing career mga katropa. Subalit may pag-asa pa, malaking pag-asa pa itong si Magic Mike na babalik sa kanyang momentum mga katropa dahil bata pa lamang si Magic Mike, edad 27 pa lamang mga katropa, no? May knockout ratio si Magic Mike na 58.85%, no? At titingnan naman natin yung kanyang makakalaban na si Omar Candy Trinidad mga katropa. Mayroong professional boxing record na 17 wins, 13 of those wins coming by way of knockout, undefeated ito. Mayroong 1 draw. Parihong lumalaban sa featherweight division mga katropa. Mayroon siyang 76.47% knockout ratio mga katropa na ayon dito sa kanyang box rec. Edad 28 years old pa lamang sa kasalukuyan. Orthodox din ang kanyang boxing stance at may tangkad itong 5'9", so mas advantage ito pagdating sa tangkad mga katropa kumpara sa ating pabato na si Magic Mike. At mayroon itong sukat na 178 cm sa reach mga katropa, kaya advantage pa rin. Yung huling tatlong laban nitong si Omar Candy Trinidad ay naganap noong January 24 laban kay Jose Perez mga katropa, ano? At panalo siya. At dito kay Victor Slavinskil, panalo pa rin siya mga katropa. Naganap noong July 24 at panghuli sa October 24 kontra kay Hector Andres Sosa, panalo pa rin si Omar Candy Trinidad mga katropa. Kung pagmamasdan natin mga katropa, no, yung quality ng kanilang mga nakakalaban ay di hamak na mas magandang resume itong kay Omar Candy Trinidad sa kanilang paparating na laban. Mas maganda yung kanyang boxing track record mga katropa. Ibig sabihin, mas pabor sa kanya yung momentum. May yung disente yung record ng kanyang mga nakalaban mga katropa. Itong si Jose Perez ay mayroong 11 wins, 2 talo lamang at 2 draw. Dito naman kay Victor Slavinskil, mayroong 15 wins at 2 talo pa rin, no, at may 1 draw. At
dito sa panghuli kay Hector Andres Sosa, mayroong 17 wins at 2 talo pa rin mga katropa. So ibig sabihin mas maganda yung confidence ni Hector Candy Trinidad bago yung kanilang paparating na laban mga katropa. Pero pagdating naman sa experience at sa mga quality talaga ng mga nakalaban sa mga previous opponent, mas mayroong nakalaban na mas di-kalibre at kilala itong si Magic Mike kumpara dito kay Omar Candy Trinidad. Subalit yun nga lang, hindi siya pinalad na makuha yung mga panalo na yon laban sa mga di-kalibreng boksingero. Nandyan yung katulad nila Elijah Pierce, Angelo Leo mga katropa, no? Hindi siya pinalad noon, no? At laban din dito kay Rice Alim si Magic Mike niyan. Ngayon, titingnan naman natin yung tatlong key factor mga katropa. Pagdating naman sa power, no? Yung power mga katropa, sa palagay ko magkapantay lang, hindi naman behind talaga pagdating sa power advantage yung ating kababayan na si Magic Mike. Although medyo idagdag lang natin yung advantage sa laki nitong kalaban, 5'9" ang kanyang tangkad, medyo mas mabigat yung patama dito kay Omar Trinidad mga katropa. Pero ganun pa man, may lakas din naman yung pagdating sa snap ng mga punches, lalo na sa mga early rounds pa, no? Hindi naman din magpapahuli itong ating pambato na si Magic Mike Plania. At pagdating naman sa kanilang speed mga katropa, kung titingnan natin kung sino ba talaga yung mas magalaw, sino yung mas mabilis yung mga kombinasyon at mga banat, ilalagay ko yung advantage dito sa ating pambato. Hindi po ito bias dahil isang Pilipino si Magic Mike, kung hindi mismo sa ating ginagawang pagbe-breakdown, no? Tinitingnan natin yung kanilang mga previous na laban. Para sa akin mga katropa, mas mabilis, mas may advantage sa bilis itong ating pambato na si Magic Mike. So pagdating sa power, lamang ng bahagya o pwede rin nating ipantay lang yung pagdating sa power, no? O kaya ilamang ng bahagya lang na pabor itong kalaban na si Omar Trinidad dahil yun nga, medyo mas malaki, no? Kahit sa tingin natin medyo halos parehas lang naman yung impact ng mga suntok nila, kung pagbasihan natin yung yung titingnan natin yung mga previous na mga kalaban nila sa kanilang professional boxing career. Subalit yun nga, idadagdag lang natin ng konting percentage dahil mas malaki itong kalaban. Pagdating sa speed, pumapabor, klaro naman ito. Dito tayo kay Magic Mike pagdating sa kanilang speed and footwork, no? Pagdating naman dito sa endurance at durability, dito mga katropa, medyo questionable pa kung nag-improve na ba yung endurance at durability nitong si Magic Mike, no? Alam naman natin yun yung mga kahinaan niya. Kung pagbasihan natin yung kanyang mga talo, no? Hindi niya masustain yung kanyang momentum pagdating sa laban. Maganda yung kanyang panimula, subalit pagdating ng mga late rounds ay yun na, medyo nagbabago yung performance ni Magic Mike Plania mga katropa. Dito naman sa kanyang kalaban ay questionable pa rin dahil yun nga, pagdating sa experience talaga sa kanilang professional boxing career ay mas lamang yung ating pambato na si Magic Mike Plania. Dito masusubukan sa kanilang paparating na laban, pero ganun pa man ay ibibigay ko yung kalamangan sa pagdating sa endurance at durability sa kalaban na si Omar Candy Trinidad dahil undefeated pa ito mga katropa. Nasa kanya pa yung momentum, hindi pa ito nakakalasap ng talo. So pagdating sa kanyang psychological confidence ay hindi pa nito alam kung paano matalo, no? At yun, pagdating naman sa tibay, makikita naman natin kung pabasihan natin yung kanyang professional boxing record at kung titingnan natin yung kanyang mga performance sa huling laban, ay mayroon naman itong ibubuga ng mga katropa. Kayang-kaya nitong dalhin yung laban kahit na aabot pa sa sukdulang 12 rounds, no, mga katropa. Yun nga lang, ang pagdating sa speed, talagang mamurmurbilima dito sa lalo na sa mga early rounds, no, so opening rounds itong kalaban na si Omar Trinidad dahil mas advantage talaga pagdating sa speed yung ating pambato na si Magic Mike. Susubukan siguro nitong sa side ni Omar Trinidad kung paano niya matalo itong si Magic Mike ay yung timing, yung kanyang key factor dito mga katropa.
pipiliin niya yung kanyang mga suntok. Hindi siya dapat makipagsabayan dito kay Magic Mike, lalo na sa mga unang rounds dahil presko pa, buo pa yung lakas at yung energy. Hindi mas advantage si Magic Mike pagdating sa mga early rounds, lalo na sa mga pag-umpisa pa lamang, mga first 5 rounds. Siguro dadalhin niya yung laban, susubukan niyang bumanat pagdating ng mga late rounds na siguro mga katropa, o sa second half mag-umpisa, hindi siya pwede makipagsabayan sa mga unang rounds dito kay Magic Mike dahil mas pabor talaga sa speed itong si Magic Mike mga katropa, base sa ating pag-uobserbasyon. Yun mga katropa, pagdating naman sa prediction kung sino ba yung mananalo, of course palagi kong sinasabi, basta Pilipino yung lalaban, automatic yan. Dito tayo kay Magic Mike mga katropa. Pipiliin kong manalo dito si Magic Mike via decision. Kayo mga katropa, ano kaya sa palagay ninyo yung magiging resulta ng kanilang laban? Sang-ayon ba kayo na mananalo yung ating pambato na si Magic Mike, o matatalo pa rin dito sa kanyang kalaban na isang undefeated, delikadong kalaban na si Omar Candy Trinidad? Paki-comment nyo na lang yung inyong boxing observation, prediction mga katropa. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muli. At bago pala tayo tuluyang magtapos mga katropa, idagdag ko lang, heavy underdog yung ating pambato na si Magic Mike Plania. Kaya sa mga katropa natin dyan na mahilig sa underdog o sa lihado, ito na yung inyong pagkakataon mga katropa. Lalaban yung ating pambatong Pinoy na si Magic Mike at heavy underdog sa paparating na laban. Abangan nyo mga katropa.